Hello, good morning. Morning, sir. Good morning po. Good morning. Ano yun? Sir, Ano yun? humingi po ako ng tulong, sir, kung may maibaba po yung mga violation ko, sir. Nahuli ka ba? Opo, nakatulog po ako sa daan, sir. Kailan? Sir, ngayon lang po, tinungin po, sir. Nakatulog ka? Opo. Saan lugar yan? Dito po sa Laguna, sir, sa may Mungkasan po. Nung tinawing ba, nasa loob ka ng sasakyan? Opo, nandito po sa loob ng sasakyan. Tapos, Natungod po ako, giniting lang po ako. Yung nag-under po, nag-assault, wala pong sira yung truck. ibig sabihin, ikaw ay illegal park, di ba? Opo. Pero nung hilahin, nakausap ka nung enforcer. Opo. Ayaw pumayag, sir, eh. Ayaw pumayag. Dahil kaya ka tumigil, inaantok ka. Nandito po ako, sir. Tama yon, kaysa naman magdamay ka at makamatay ka pa ng ibang motorista. Okay yun, maluwag naman dyan sa lugar di ba? Maluwag po, Waterlin po, dito po sa tabi po, sa Waterlin. Sa tabi, sir. Oo, alam ko yan, kabisado ko yung area na yan. Ang dapat sanang ginawa, tinikitan ka para ang iyong paglabag illegally park attended. Sir, apat na taon pinuwing pa po. Hindi bale, nandyan na ikaw sa towing, Opo, kakatuwing na po. nadala na. Nadala na po. Ano nila. O sige, puntahan mo yung opisina ni Chairman. Ay, sir. Oo, doon sa head ng enforcers. Opo, sir. Malapit dyan sa City Hall ng Binyan City. Opo. Yes, sir. Salamat, sir. At ako ay tatawag, ha? Anong oras ka tumigil doon sa Mamplasan? Tuwat po. Alas 4 ng madaling araw, ano? Opo, nagpa-vulcanize po ako doon, sir. Saan ka ba galing? Dito po sa loob, bilhin ko ng sir, sa mayon nila po ng pick up. Saan ka ba galing? Galing po kami sa Cebu, sir. Tapos ang pick up po ng Unilab, sir. Galing ka ng Cebu. Opo. Tapos dire-diretsong biyahe, siyempre pagod, puyat. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. O sige, huwag ka nang umiyak at akong bahala sa'yo. Alam mo, sir, stroke po si mama ko, sir. Stroke po si mama ko. Ako lang bumili na ano po yung nag-stroke po tapos ang magulang ko eh. Ay, gano'n, na-stroke ang mama mo. Ayaw po kasi mag-sign, sir, na iwan sa po ako, sir, na huwag lang ito kutuwingin. Okay lang po yung legal parking, sir. Hindi, ako nga ang bahala sa'yo, huwag ka nang umiyak. Salamat, sir. Nandyan na kayo sa impounding. Yes, sir. O sige, ganito, pumunta ka doon sa head ng enforcers dyan sa Binyan City. Opo, sir. Hanapin mo si Chairman. Yes, sir. Sige, at tatawag din ako sa kanya. Ano? Opo, sir. Pero kaya ako nagtulong sa inyo, sir. Sige, akong bahala sa'yo, huwag ka nang umiyak. Pagkagaling mo ba dyan, uwi ka pa ng Cebu? Ano po, pag pick up po, naka-loaded na po ako, sir. Nabalik po ako ng Cebu, sir. Babalik ka ng Cebu, may pocket money ka pa dyan. Hindi, sir. Dala ko po yung truck ko, sir. Yung unit po. Pero yung panggastos mo, pangkain, meron pa. Ang natira ko po talagang pera, sir. May 1,150. May pang-banggit po ako. Diba, magpapadala po ng budget. Mamaya ba po? Sige, ganito na lang. Malinaw na sa'yo yung advice ko. Hahanapin mo si Chairman doon sa opisina ng enforcers. Yes, sir. Yes, sir. Okay, tama yon. Pagka kayo inantok, huwag ninyong pipiliting imaneho. Ha? Yes, sir. Hanap kayo ng lugar at iparada, then matulog, ha? Yes, sir. Siguraduhin nyo lang na paparadahan nyo next time maayos. At naintindihan kita dahil mula dyan sa pinipick upan ninyo, wala na talagang ibang lugar na pwedeng tigilan. Oo, alam ko na maluwag yung pinaradahan mo lalo pat ganong oras. Malinaw na sa'yo yung advice ko. Opo, opo. Tatawag ako kay siya ang hanapin mo. Okay? Opo. Sige, tatawag ako sa kanya. A few moments later. Hello. Sir. Pupunta ako dyan. Hindi ko makontak si Chairman. Punta ako dyan, ha? Salamat po. Sige, sir. Sige. Mag- Sige. po ako. Okay, sige, ha?
Huwag ka nang umiyak at akong bahala sa'yo, ha? Sir, salamat po. A few minutes later. Sir. Hello, papunta na ako dyan. Sir. Ah, Po ako sa iyo, sir. Binigyan na po sa kanya yung lisensya ko, sir. siningil ka pa ba? Ano po, nung iningil po ako sa ano lang po, sa tubos na po ng lisensya. 500. Ano po, 1/4 po. Ay, mali! Mali ang huli sa'yo, hindi pwede yan. Bumalik ka doon sa pinanggalingan mo, hindi pwede yan. Sige po, salamat, sir. Hindi natin pinapayagan yung mali. Yes, sir, babalik po ako, sir. Yes, sir, salamat, sir. Hintayin mo ko, malapit na ako, ha? Apo, yes, sir, sige po. Sige, okay. Epe, with all due respect, paapat ko lang tawag sa'yo to eh. Same story. Alam mo yung tao, kaya pumunta ako dito, natawag ako sa'yo, hindi kita makontak. Galing siya ng Cebu, babalik pa rin ng Cebu, natural, pagod, yung gutom, hindi may alis yan eh. Tama. Inantok, sabi niya mga alas 4 natulog siya, nakaparada yung truck do sa may Mamplasan. Hindi naman sa ibig sabihin dinidepensahan ko. Pero alam natin yung Mamplasan area, maluwag yun eh. Kaya lang hindi natin pwedeng sabihin dahil maluwag, baliwalain yung ordinansa. Tama yung diskarte ng driver. Kasi pag pumunta ka sa Mamplasan area, wala ka ng ibang pwedeng paradahan at matulog ka eh. Kung dahil ayaw niyang mahuli at pinilit niyang magmaneho, baka may mamatay pa. Kaya sabi ko, tama ang ginawa mo. Huwag kang magilty. O kaya ako doon, huli. Illegally parked. Correct. Andun yung driver. O di dapat ticket Tama. para hindi natin nakompromiso yung ordinansa. Ang malupit dito, kaya ako'y bumaba, natawag ako sa'yo, unfortunately, hindi kita makontak. Hindi lang. Eto pa, palabas na raw yung truck niya. Siningilan, 1,004, walang resibo. Una, anong instruction ko tungkol sa Mamplasan? Sir, ito po ang kalsada, sir. Yung nasa gilid po. Shoulder lane. Shoulder lane. Tikitan lang po. Pag may drive po. Malamang yan, sir. Hindi naman dapat hinihila. Kasi ang kalsada doon, standard. May label eh. Doon tumigil itong sinasabi mo. Bakit hihilahin? Ay, yan ang sinasabi ko, di ba? Simple lang. Una, bakit ba pinag-iinteresan ninyong tirahin yung mga nandun sa Mamplasan? Kasi driver. Hindi kayo kaya. Lagi ko sinasabi sa ganyan. Kaya mainit ang ulo ko eh. Bakit ka mga four wheels na pasaway sa kalsada sa highway, hindi kaya hatakin? Takot. Kasi hindi alam kung sino ang sakay. At the same time, alam nila na hindi lahat, pero ang tingin kasi sa mga truck drivers, mahihinang tao. Correct. Walang Yan ang kakayahan. nila. Sinabi ko na yan, kayo ang lumugar sa driver. Hindi nyo alam kung skeletal ang patakbo niyan, alternate, para lang sila kumita, isa sa isang linggo, 2 beses makabiyahe. Titirahin mo ng ganun. Simple-simple, pinaliwanag ko kalsada. Ito kalsada, hayaan mo, by day ba yan, 2 magkabilaan. Kung meron ng paglabag doon, illegal parking, nag-instruction ko yan. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawang modus na. Kaya nag-accredit ang city, kernel, ng towing company to help to ease the burden pagdating sa obstruction sa kalsada. Ako nandito hindi para umarbor kay Hepe. Pinoproteksyonan ko yung inaabuso. At nire-respeto ko si Hepe. Alam ko yung ordinansa, kapag illegally parked, pag may driver, okay ang sasakyan, hindi mo pwedeng hilahin. Oh. Yes, sir. Sa harapan ni Hepe, Yes po. tanungin kita, may driver wala? Meron po. Oh, katok ang sasakyan, hindi. Oh, ba't mo pinahila? Nagkausap kayo bago hilahin. Aminado naman po siya yung driver po, sir. Na Tulog. patutulog Oh, yes. Ang tawag doon, baka hindi ka na-lecturan, with all due respect, dito sa kaibigan ko, kay Hepe. Baka hindi ka na-lecturan. May tinatawag na illegally parked attended. Illegally parked unattended. Yun, kapatid, attended. At nagkausap kayo. Kaya, kapatid, pakiusap, gamitin niyo yung puso at malasakit at yung talino.
Hindi ako kaya nandito, gusto ko mambaraso dahil kaibigan ko si Hepe. Ang isa lang ang hinihiling ko, ipatupad natin ang tama ang ordinansa. Period. Yan ang sinasabi ko. Kasi hindi naman ako nangungonsente pag tao kong mali. Alam naman nila yan. Ang sabi ko sa inyo, kapag ang kalsada merong shoulder lane at ginagawang lay-by yan eh, di ba? Bakit kailangan yung ito? Hindi to pwede ikasbiran. Ang signages, yun, ilang beses ko binigay sa yung instruction para sa towing. Huwag kayong manghihilay ng nasa shoulder lane. Sinabi ko na po sa kanila. Pangalawa, di ba sinabi ko, bigyan nyo ng exemption. Kapag kaiinit, bibili ng pagkain, bigyan nyo naman ng consideration. Sinabi ko sa iyo maging makatao. Di ba humanitarian consideration? Paalala ko sa inyo, pag ang natsempohan ninyo marunong pumatay, madidisgrasya kayo. Kawaawa ang pamilya niyo. Hindi baling istrikto kayo, tama ang ginagawa. Kasi pag mali ang ginagawa mo, baka madisgrasya ka. Hepe, matanong ko lang, no? Dahil mali ang ginawa ng tao natin, pababalik nyo ba yung 1/4? Pambilayad, doon sa tawid. Kami, pinabayad nyo na kami. Pinatuloy ko ba ito? May buhay yung konting. Bawi. Bawi na lang po sir. Aba, natural. Yun naman sinasabi ko sa inyo. Kasi kung hindi mo naman hinila, hindi siya nabiktima eh. Pasensya na po. Lesson learned yan. Ang sa akin na lang, ipatupad nyo naman ang tama, yung para sa mahihirap. Wala tayong pag-uusapan. Simple lang. Makonsensya kayo. Alam mo ba yung 1,004? Sa maliit na pamilya, baka 3 days na pagkain Hepe yun eh. Oh. Anyway, si Hepe ay madalas kong inaabala. Hepe, pasensya ka na. At sabi ko naman po sa iyo, hindi naman kita aabalahin kung hindi kailangan na katulad nito. Sa inyong mga kapatid, isa lang hilingin ko, sana huling pangyayari na ito. Ang kinakaya-kaya nyo, maliliit lang. Sanggala. Mais kayo. Sa harapan ni Hepe, sinasabi ko sa inyo, pag inulit nyo yan, sisiprahin ko kayo. Yung best nyo ang ginawa yan. Pag ginawa ng tao mo yan, Hepe, handa akong magkakaso.